Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Anong gusto nyo? Bigas o cash? Ipinahayag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez na mas praktikal at epektibo para sa Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang pagbibigay ng rice subsidy sa pamamagitan ng cash grant gamit ang 4Ps cash card. Ayon kay Asek Lopez, ang rice subsidy para sa mga benepisyaryo ng 4Ps ay ibinibigay sa pamamagitan ng cash grant upang maiwasan ang mahabang pila sa distribusyon ng bigas. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps na sumunod sa mga behavioral conditions ng programa tulad ng pagpapadala sa kanilang mga anak sa paaralan, pagpunta sa health centers para sa regular check-up at pagdalo sa mga family development sessions ay buwanang nabibigyan ng 600 pesos na halaga ng rice subsidy bukod pa sa education at health grants na kanilang natatanggap. Samantala, ipinaliwanag ni Asek Lopez na ang anumang rekomendasyon na mag-aamyenda sa mga patakaran at regulasyon ng 4Ps tulad ng mungkahing pagbibigay ng aktwal na bigas sa halip na cash sa mga benepisyaryo ay nangangailangan ng pahintulot mula sa mga miyembro ng National Advisory Council mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kinabibilangan ng DSWD, DOH, DepEd, DOLE at DTI at iba pa. Anong mas gusto ng mga 4Ps beneficiaries? Para at least galing sa inyo. Para may masabi din natin doon sa mga meeting na ginagawa namin. Anong mas gusto nyo? Bigas o cash? Kung pwede, isabihin nyo kung bakit. Ano po? Kasi po, ang paninindigan po ng inyong DSWD, mas gusto po namin talaga na cash. Ano po? Of course, we respect ano man pong suggestion. Ano po? Yun nga lang, ang 4Ps po'y batas na kung may amendment man dyan, kailangan ng batas. Ano po? Kailangan yan i-aprobado rin ng National Advisory Council natin. At syempre, aminin natin, medyo practical. Naku, salamat po. Naku, talagang magkakaibigan na. Love nyo ba ako, yung mga 4Ps natin? Love nyo ako? Love ko kayo eh. Kaya peace tayo. Wag away yung mga ML, yung pati yung mga MLCL, sabihan ko, walang away. Kailangan mag-uusap para nagkaintindihan. Salamat po kay Erlinda Ramirez, cash po sir. Lahat cash. Wala may gusto ng bigas. Yan nyo po. Ipaabot po natin ito. Ilan na kayo? Ang dami nyo. Salamat po. Kasi, yun nga rin po. Kasi para po sa amin, sa 4Ps, sa DSWD, ayaw naman namin yung logistical nightmare na kayo may bit na bigas. Mabigat din naman ho yan. Kung worth 600. Kaya salamat po sa nag-comment. So ito po yung paabot natin. Pero ang stand po ng DSWD, as much as we respect po yung mga suggestion po na ganito, we have to be practical enough na tanggapin ang katotohanan na this will be not feasible sa setup natin sa 4Ps program natin. Salamat po sa mga nakicomment. Ano po? Partner, love ka na nga talaga. Sabi ni Erlinda Ramirez, love you po, sir. Thank you ha, thank you. Pero kung lang yan, kasi yun lang gusto natin, matalinong taralstasan. Pero minsan okay ang LQ. Pero siyempre, mahalaga na kami po, as much as we can, sasagutin po namin na inyong tanong. Sana lang maunawaan nyo po. Minsan, may mga technical difficulties din, may mga bureaucratic, sabihin na natin glitches din. Kasi siyempre, marami-rami po yung ating pinagsiserbihan yung beneficiary ng 4Ps. Meron pa rin po tayong mga AX. Ngayon, may akap tayo. Hayaan nyo po, iisa-isahin natin yung pagtulong-tulungan. Ano po? Ganyan po kayo ka-importante sa amin. Number 1 po yung 4Ps. Number 1 yung mga kalahi, SLP. Pati po yung pag-abot. Pagtulong-tulungan natin. Ito, may tanong from Cagayan, bakit hanggang ngayon karamihan wala pa ring laman yung cash card? Well, ito nga po yung nasagot po natin kanina. Meron na, may ongoing, sinusunod-sunod na po natin yung sa ating mga kababayan
na mga 4-piece bene. Ito naman, Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece, ay programa ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya gaya ng DepEd, DOH, DILG, at sa mga lokal na pamahalaan. Pinagtibay ang programa sa pamamagitan ng pagsasabatas nito bilang Republic Act 11310. Ayon sa batas, ang 4-piece ang magiging pambansang stratehiya upang mabawasan, at kalaunan ay puksain ang kahirapan sa ating bansa. Ang 4-piece ay namumuhunan sa human capital ng mga mahihirap na sambahayan, sa pamamagitan ng pagpapabuti sa aspeto ng kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga kasapi ng programa. Nagbibigay din ang programa ng psychosocial at psychoeducation intervention sa pamamagitan ng family development session, bilang gabay sa unti-unting pag-unlad at pagpapatatag ng kanilang pamumuhay. Noong ika-17 ng Abril taong 2019, isinabatas ang RA 11,310 na mas kilala bilang Anak Institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece Act. Sa pagsasabatas nito, ang 4-piece na programa sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development ay magiging permanenteng pambansang estratehiya ng gobyerno, upang puksain ang kahirapan sa bansa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon. Sino-sino ang maaaring maging benepisyaryo ng 4-piece? Ang mga maaaring maging benepisyaryo nito ay mga mahihirap na pamilyang Pilipino, na siyang makakasunod sa mga kondisyon ng programa. Automatikong kasama na sa targeting system na ito ang mga magsasaka, mangingisda, walang tirahan, katutubo, informal settlers, at mga pamilyang nasa malalayong lugar, o geographically isolated and disadvantaged areas. Narito ang mga batayan ng isang pamilya na maaaring makasama sa programa. Dapat mayroong 0 hanggang 18 taong gulang na miyembro ng pamilya. Ang mga batang nasa edad 6 hanggang 18 ay kailangang naka-enroll sa paaralan. Mayroong miyembro na nagbubuntis sa panahon ng rehistrasyon. Ang isang kwalipikadong pamilya ay maaari lamang maging benepisyaryo ng programa sa loob ng 7 taon. Paano makasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece? Ang mga benepisyaryo ng programa ay pinipili, sa pamamagitan ng National Targeting System for Poverty Reduction o listahanan. Maraming salamat po mga ka-blessings.